verses in the Bible na i-pronounce, isulti sa pulpito is a blessing for us kay this is the food of our soul. And mao nga ni ang atong pangutana sa usa ka tuig, we serve God for 365 days, di ba? And we have 24 hours per day. So i-times muna siya ng 24 times 365, that is 8,760 hours in 1 year. So, kita lang nakaibalo kung pila diya sa 8,760 ang nahatag nato fully sa Ginoo. Dili pare-pareho ta. Maybe some of us, basig na perfect ning 8,760. But magduda ta, ma-perfect nato, no? Sa usa ka tuig, ang 8,760 hours, mo ni siya ang gitawag na nagyatagan tang chance sa Ginoo na for 2025, gi-mention ko na kanina, pila na lang ka oras, 72 hours na lang ang nabili ni ining 8,760 hours for year 2025. So sa minuto naman, kung atong i-times siya, of course times 60, that is 525,600 minutes. So mo na atong ma-spend sa 1 year, no? And kung segundo naman, kay we believe na every second mayroong taong namamatay, mayroon din taong nabubuhay. So every second, no? Every segundo. And we congratulate day kang Sister Maricel, nanganak day nung petsa 24, na yun nila na nanganak daw nung 24. So kanina pa ako nakaibalo. So sabi ko, wala day kaabot sa birthday ni, hindi na birthday birthday sa kalibutan na gitagana. But anyway, may taong nabubuhay, may taong pinapanganak, no? So in every minute, maunigin ko nato, i-times 60 nato, another, there are 31,536,000 seconds. So kada segundo, tama tong gingo sa kanila, 100,000 souls a day, di ba? So, are dying, yung panila sa sumala sa atong kanta dito sa missionary cry, di ba? Naa dito yung lyrics na 100,000 souls a day. It means na kung iyang survey na 100,000 souls a day, nagpasabot kung 31,536 every second. So kung ato ni siyang i-compute, dako-dako dia yung mamatay kada segundo, no, kada tuyok sa orasan. Why I mention this? Because in the Bible, kung atong tanawon ang i-research nato, in the King James Bible, na-mention ang word na year 367 times, and yung years with S, yung plural, 537 times. In total with 904 times na mention ang word na year and years. Napay word na years with apostrophe S 2 times. And years with yung apostrophe S nasa luyo, mo ni gitawag 2 times. And I word na yearly na mention in my King James, in the King James Bible, 9 times. So if you overall tanan, God really remind us that our year is so important. Ang word na yearly is 9 times. So, i-combine mo, 904 plus, ibutang na nato itong, i-appeal na nato itong 13 na na-mention na years and years, yearly. Total, 917 times mentioned in the King James Bible ang word na year, years, or yearly na na-mention. So, karong nga buntag, I would like to encourage you this morning, kini nga atong pagasigutan, please rise up and open your Bible in the book of Psalm 61. Ingon la, sayo lang ni, kay pagkamugamit nga ni ang magwawali og book of Psalms, dali ra na, kay murag devotion la na. Yes, I have 4 points here, karong nga buntag, but every sub-points, tag 10, tag tulo, tag 10 man noon. So, we will talk about Psalm 61, verse number 5 to 8. Let's read responsibly, and we will go to the Lord in prayer after this one. Psalm 61, verse number 5 to 8. I will read verse 5, kamo verse 6, and dungan ta sa verse number 8. The Bible says, "For thou, O God, hast heard my vows, thou hast given me the heritage of those that fear thy name. He shall abide before God forever. O prepare mercy and truth, which may preserve him." All together now. "So will I sing praise unto thy name forever, that I may daily perform my vows." Let us pray.
Loving Father, we thank you, Lord, for this wonderful morning. Once again, I am nothing without you, God. I ask your mercy and guidance this morning. Lord, use me as your mouthpiece as I encourage our people. Even I myself, Ginoo, salamat sa imong gi-remind sa matag usa kanamo that in the time of David, he is so particular on times, years, and even in his daily living. We thank you, Lord, for this verse that remind us that you are the one who holds our tomorrow. You are the one who controls everything. I give you back the praise and the glory this morning. Sanctify this place by your precious blood and cover this place by your holy angels and open our ears, our hearts, in order for us to learn something from thy word. This we ask and give thanks in Jesus' mighty name. Amen and amen. Sumala sa ako na-mention kanina, malapit na magsarado ang 2025, but I have this question this morning. That's our topic this morning. What's new for the new year 2026? What's new for the new year 2026? Of course, if you answer me, di ka kaibalong sabi bag-o niya na kay wala pa nagsulod ang 2026. But usually, before mo sulod ang bagong tuig, ang tradisyon, ang batasan sa tao, mupalit og bag-o. Right? In our Catholic country, of course, we are Baptist, no? Okay lang sa atoan na walay bag-o, inigsulod sa bagong tuig. But in the Catholic country, like the Philippines, maglain ang buot sa usa ka tawo na musulod ang tuig 2026 na wa siya'y bag-o. And you know, nahimo na nakagisna na ng tao every Sunday, may mga tao na musimba, muingon siya, dili lang ka musimba kay wa ko'y bag-o. You know, in the Bible, is hulagway ni siya na every year, according pa sa Bible, they are new every morning, great is thy faithfulness. When we talk about God's faithfulness, walay dapat mo ingon nato na sa New Year pa lang ta mga lagad o sa New Year pa lang ta muhatag sa Ginoo. By the way, kinibitaw mga mangita tambag-o, no? Oh, kisa na nakasuroy sa night market. Oh, night market, no? Oh, wag yung tana, sa night market, makakita mo mga barato dito. Oh, nakita ko grilo na tag 100, pero kung di mo isulob, muhunong ng 5 ka oras. Muna ako isulob para di muhunong. Debate rin ni siya. Oh, yung isa na, murag new generation sa Seiko, kaya na may gibutang. Basta, may butang na Seiko, pero na siya another na ngalan sa kilid. So, dili original na Seiko, kaya ang Seiko lang guna kabutang. Pero wala, sumpayan man. So, piki, no? 100. But, para sa ko, bag-o. Wa pa ni sulod ang 2026 na anak ko'y bag-o. O, say bag-o ninyo diya, bago pa mo sulod. Of course, nakadawat sa Thanksgiving, may mga bag-o mo, mga gipangatag ang inyong mga prayer covenant partner. Sa mga wa nakadawat, na nabunutan, na wala nahatagan, ampo lang muna makonsensya o makonbikto tong mga nakadawat ninyo, kakuha ninyo. No, anyway, salamat sa Ginoo na sometimes we give some new things sa atong mga pinalangga sa kinabuhi, mga kaila, in order for them to enjoy and, malipay sila. Kisa ba na tao na makadawat og bag-ong butang na nagmugot? Siguro na anay problema sa pangisip na. Bag-ong na imong nadawat, nakadawat kang bag-o na butang, unya pagkaman, nalain pang imong bota, mura kag, wala di ka ganahan. I want to tell you, everything na madawat mong bag-o sa kinabuhi, maingong ka na malipay ka. Wa ka ba nalipay ng bagong kinabuhi karong adlaw na ata karon sa simbahan? Let's be happy that today we give time to God. That's why ang pangutana karong nga buntag, what's new for this new year 2026? And I believe kung sa inyong listahan na mo, ako naglista ko nining 4 ka butang na mao ni atong kaunon karon, atong sigutan karon. Unsa bay kining tuig na nadugang na pod? I'm talking about year, no? Dili ko magasigot ng years kay years na daghan na ng katuigan. But in the Bible, always God remind His people that remember those years na kamo nagpabadlong, remember those years na gibless ko mo, remember those years na kamo naglisod, apan na amo na salbar mo, remember those years na ikaw masakiton, apan na ayo ka, remember those years, ang tanan gina-remind sa Ginoo. Even in the book of Ecclesiastes, remember now thy creators in the days of thy youth, while the evil day draw nigh. Wala pa nagduol ang mga dautan ng mga butang. Gingon sa Ginoo, remember, pag hinumdum ka.
But karon wala pa tay dapat hinumduman sa 2026 because wa pa ni sulod. As I have said, 72 hours, less than 72 hours, bago musulod ang year 2026. But karong tuig, what's new for this new year 26? I think walay bago. Para sa ko, walay bago na sistema. Ang cycle sa atong kinabuhi sa 2025, the same cycle gihapon sa 2026. Kung naa may bago tingali, basig bagong opportunity, mga butang na naangkon mo. Not the same with 2026. Kung nakaangkon ka karon og multi-cab, basig karong 2026. Noong 2025, naakay multi-cab, Sir Noy, basig karong 2026, hataga kang Pajero. Hataga kang Hammer unya, para idukdok sa bungbong. Di Hammer, sakyan na. Oh. Hatagan ka mga butang na mga nindot. O kita na mga, nangandoy kita. Kung sa 2025, puro ka sakit ang imong agian, puro lang, at kanunay ka sa ospital, basig karong 2026, di ka na mubisita ang ospital. Mintiryo na. I'm not saying na nanungluta sa atong kaugalingon, but ang usa ka butang, ang mga butang na naitabo sa 2025 is a cycle, the same. But merong usahay ibutang ang Ginoo na lahi na sistema pag-abot sa panahon sa bag-ong tuig. First of all, number 1, what's new for the new year 2026? The Bible says, ingo sa verse number 5, akong basahon, mag-base lang ko diri sa akong gibasa, 61 ng Psalms, verse number 5, ingo sa Bible, for thou, O God, hast heard my vows, thou hast given me the heritage of those that fear thy name. Unsa man ang kinaya ni David, nganon ingon man siya, for thou, O God, hast heard my vows, thou hast given me the heritage of those that fear thy name. Thank God, David meron siyang blessing, ingon sa giyataga mo kong heritage, or kanang offspring, or of those that fear thy name. Ibig sabihin, na siya mga tao, nakalubilo, na mga tao, na mga hinadlokon sa ngalan sa Diyos. Una sa tanan, this new year, 2026, what's new? Para sa kuha, number 1, it is a new yieldedness. Panibagong pagsandig diya sa Ginoo. Lahi ang lingkuranan na way sandiganan. I'll try, naglingkod ko dito one time, gipalingkod ko sa mga pulis, naglingkod ko dito sa lingkuranan na way, kanalingin lang. Sakit diri sa hawak ko, puy-puy. Pero kung mulingkod ka na ingani ang imong style, makadikwatro pa ka. Mura kag hari, mura kag, lami kayong paminaw mo, usay makatulog ka. Pero kung mulingkod ka ngani, na lingin lang na, bantayan mo, basig magduka-duka, kakalit ka lang matumba kay walay protection sa imong likod. What I mean this morning, ang panibagong tuig na ni, di kita hatagan unta sa Ginog lingkuranan. Of course, basig na hatagan kang lingkuranan na diin, kinala magbinantayon ka. But sometimes, we need to understand that this year, 2026, is a year for us, a new yieldedness na ihatag na sa Ginoo, namusandig kita sa Ginoo, namusalig kita sa Dios. Because God is everything in our life. Muyield nga ni ka sa Ginoo, tulo ka butang ang gi-emphasize diri ni Apostle Pablo. 1 Thessalonians 5, verse number 23. 1 Thessalonians 5:23. Anaw na ito ang gingon sa 1 Thessalonians chapter 5, verse number 23. The Bible says, and the very God of peace sanctify you partially, not partially, wholly. The God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Si Apostol Pablo nag-emphasize na kinang nato i-yield ang atong kinabuhi diya sa Ginoo, our body, soul, and spirit. Because the Bible says in Romans, tanaw nato dire, bago ta sa Romans, sa Psalms muna, 139. Tanaw nato ang Psalms 139 verse 14. The reason why we need to yield our body, soul, and spirit to God. Tulo ka butang na siya. Giusa-usa lang na ako, body, soul, and spirit. Na mention sa Bible na kinahanglan nato ampingan ang atong lawas, ang kalag nato, atong spirito nagikan sa Ginoo. Psalms 139 verse 14 to 18. Kung sa gingon sa Bible, sa Psalms 139 verse 14 to 18, the Bible says,
I will praise thee. Ingon ni David, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. My substance, or my whole being, my substance was not hid from thee. When I was made in secret and curiously wrought in the lowest part of the earth, thine eyes did see my substance, yet being unperfect, and in thy book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as they were, there was none of them. Verse 17, how precious also are thy thoughts unto me, O God, how great is the sum of them. Verse 18, if I should count them, they are more in number than the sand. When I awake, I am still with thee. Thank God, nasabtan ni David na his whole being, his body, soul, and spirit are protected by God. In our daily lives, we believe, buhi ta na atay gininhawa because God protect our body, soul, and spirit. Ingon pa nga ni sa Romans chapter number 6, verse 13. Ingon pa diri sa Romans 6:13, mo ni ang naging problem sa atong kinabuhi. I believe na biktima ta sa sistema sa sala ning kalibutana, that include our own being. Ingon pa diri sa Psalms chapter 6 verse number 13 to 19. Akong atong basahon tanahon nato. Ingon diri sa Bible. Ingon pa diri verse 12, let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey in the lust thereof. Verse 13, neither yield ye your members as an instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God, and those that are alive from the dead, and your members are as instrument of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Tanaw nato ang pulong sa Ginoo is a good reminder for us. Ingon pa diya sa verse number 18. Being then, ingon dire, made free from sin, ye become the servants of righteousness. Mo ni giingon dire sa Bible na kinahanglan nato, verse 16. Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey his servants, ye are to whom ye obey, whether or sin unto death or obedience unto righteousness. There is always a struggle in our life when we yield our service to God, when we yield our body, soul, and spirit. I believe na ang kalag na to, mo ni giingon na, ang kalag na mo ning guluwas sa Ginoo. And this body, that's the reason why we are waiting for the redemption of our body. Napata sa kalibutan ng mga kasala ta. But our soul is already preserved by God when we accept Him as our Lord and Savior. Naluwas kita, nagdawat ta sa Ginoo, but our body is prone to commit sin. But one thing for sure, ingon sa Bible, we need to understand na kining gitawag na New Year for 2026, we need to yield our life to God. Why? God is the owner of everything. Siya lang ang tag-iya sa atong kinabuhi. Moabot ang panahon, mubiya ta na diin ang atong kaugalingon, ang atong daladala. Daghang mga nibiya na ning kalibutan na. Ang uban, may mga kontrobersyal na pagbiya. Mga ilado pa nga ni sila. Ingon pa, ni ambak dito sa pangpang. Ang uban na mga sikat na matay sa sakit. But bisan pa sila mga sikat na, mga ilado na, they need the Lord Jesus Christ. They need the Savior. Kinahanglan nila na makaila kang Jesus Christ in order for them, kahit na sikat pa sila, kahit na ilado pa sila, kahit na kwartahan pa sila, ang ilang body, grabe ang ilang atiman, kaya nga naman, ilang protectionan, but one thing for sure, pagkamatay nila, kung wala sila nakadawat kang Jesus Christ, tanan sila padulong sa kalaglagan. And the only thing na kaning bag-o ning atong tuig, kining 2026, we need to understand it is a new yieldedness for us. We need to yield our body as a living sacrifice to God according sa book of Romans. Not only new yieldedness, but number 2, letter ita, it is a new enjoyment. Panibagong kalipay, kasakit, luha, problema, nagligad na to sa 2025. Pero, pulihan ka ni sa Ginoo, sa kalipay
na ihatag din ka nato. Tanawa din ang verse number 6. Psalm 61, verse number 6. Ingon sa Bible dire, ang giingon dire sa verse number 6, Thou wilt prolong the king's life, and his years as many generations. God has the power to prolong the life of each one of us here. God has the power. Kahit na muingon ta na nagbutang kang limit sa imong kinabuhi, muingon ka, hantod siguro 100 abot akong kinabuhi. Para ayaw pagpangandak higala, ayaw pagpangandak mga igsoon. Kaya nga naman, bisan pa, unsa pa'y preparado na to, ang tanan, nakaandam na ang tanan. Kung panahon, nakuwaon ka sa Ginoo, wala, tadi ta pwede ka baliban. But the Bible says, ingon sa verse 6, Thou will prolong the king's life and his years as many generations. Gasigot si David siyang kaugalingon, kay hari man siya. Gipasalamatan niya ang Ginoo sa enjoyment na iyang naangkon. Nindot kayo iprolong pa sa Ginoo ang atong kinabuhi, we will see our grandchildren na mo nang mugagak nato, inigtigulang nato. Yeah. Mukanta kang kahit maputi na ang buhok, moabot ang panahon, hinumduman ko usahay mo ingon mo joke na si Pastor Brunales na ako pag magsakyan na kanang kantahan na kahit maputi ng buhok, nindot kayo na sa mga senior citizen na niabot sila. Pero ang dili lang daw kakanta niya na ingon siya kanang mga upaw, kay wala na may puting buhok ang mga upaw. Mo na si may mga time good. Our pastor, late Pastor Brunales, he is kanabang tao na dili siya kaning pagkaimo siya maistorya na sa mga sense of humor ngani. Maka learn ka sa iyang yes, iyang gingon na tinud-anay na kanabang maayo unta na magtiguang mo, na mag-uban mo hantod na makita nyo yung mga grandchildren na naadiya. Like what happened kang Job. Our life is too short. Nining kalibutan na. Mulang tud man tang usa ka gatos pero dili na nato ma-enjoy ang tanan. Karon ngani mag-50 na ko, usay dagan akong kalimot. Kanina nakalimutan ko sa Yahweh. Salamat sa mga nakakita. One time sa kulo nalimtan ko dito sa may street preaching akong Yahweh. Kara-kara ko sige pangita pag-abot pagtabo ko dito ningon na pud nangutana ko sa tigpa-parking, naglurat ang mata, mura na to, nakasuyop to. Sir, usay gipangita nimo imong Yahweh, sir? Ana-ana siya. Oh. Biyaan mo diya, sir. Maingan ako nakakuha. Maiwa niya gidagan ba. So gihatag niya hataga ko siya 20, gawa sa parking na tag 20, so 40 tanaw na tag ko siya 20. Nya lipay siya. Pila pang edad 40 pa o kapin. May mga sign of na gani, kanabang makalimot na ka. May mga butang usahay, ang kuyaw ngani, anang di ka nakatultul pag uli. Kisa pa din wala nakatultul pag uli. Ayaw, pakatultol pa na ining uli. O kaya ka ng bata gani, nagtutok sa imo na first time ka pa nakita, ka na bang mura magtingal. Kinsa man niya, kalit buhilak. Basig nga na, pagtanaw mo sa imong amigo, ni kalit na lang kanihila, kay wak kailan niya. Mo ni kuyaw. This year, 2026, we need to enjoy. We need to enjoy our life. Enjoy our life to our family. Nga naman, ingon pa nila, kabalo na makauban po makaanan mo na siya. Last minute sa imong kinabuhi, basig mo na ng panahon na makik-enjoy ka. Kaya kung 2025, burag alop ka kanila, layo ka kanila, halos di ka karong 2026, we need to be with them. And there are 3 suggestions na kinahanglan nato i-enjoy this 2026 na ingon pa diya sa Ecclesiastes 9:11, backup verse ako tong tanawon sa. Tanawang Ecclesiastes 9:11, kanunay ko na ginagamit na mga bersikulo, especially magtudlo tag mga pulis, nindot kayo ni siya. Because walay pwedeng makaiskapo sa Ginoo. Sa book of Ecclesiastes chapter 9, verse number 11, ang Bible nagingon, importante ni siya na reminder ka nato. Ingon diri sa 9:11, I return, ingon ni Solomon, I return and saw under the sun. Dato na nga niya, mayaman na at kanabang giatagang kaalam sa Ginoo. Pero sabi niya, I return and saw under the sun
that the race is not to the swift. So, diyan na bansay-bansay na yang na-realize na dili laman di sa mga paspas ang paglumba, ang pagdagan. Nor the battle to the dili na sa mga kusgan ang pakigbisog. Neither yet bread to the wise. Dili lamang katong mga dato ang makakaon og pan, makakaon og pagkaon. Ingon pa dira, ingon sila, nor yet riches to men of understanding. Dili lang katong mga maalam na gipadato sa Ginoo. Yun na ako'y kaila kanito, maligya lang maruya. Gingan lang Jonix Lim. Pero daga na kayo siyang business diri sa Cebu. Anak siya ng tiglimpyo dito sa Mandawi City Police Office. Si Sir Titing Lim. Ningon siya nangutan sa ako, Sir, kanong naglimpyo man ka milyonaryo may mong anak? Maikog ko sa akong anak. Kaya nga akong anak, kanito mamaligya lang maruya nang 25 pesos ang iyang asset, ang iyang start sa pagbaligyag negosyo niya. Karon piting dagana na. Siya ang tag-iya ng nocturnal dia sa SM kanang of course na wa ko na gina-promote kanang cartel diya sa may Park Mall, siya ang tag-iya niya na. Pero originally ang iyang negosyo raw, ang asset 25 pesos lang na maligya lang kay nga naman broken family man bataa, unya gibiyaan niya ang iyang pamilya, ang iyang misis, unya kini ang naging breadwinner kining si Jonix, mo na siya karon batanon pa karon milyonaryo na. I'm not saying na nagpiti ta nagano ta niya, nagkanabang nasina ta niya. But what I mean, na kinibitaw giingon nato, wala siya kauman eskwela. Gi-underestimate siya, pero nganong naging adunahan siya? Why? Because according pa sa Bible, tinudan ini, dili lamang ang kadato nimo, kay tungod maalam ka, daga mga valedictorian, daga mga maalam na mga tao karon, na karon nagkalisod ngani, how much more kita, dili nato ikumpara atong kaugalingon, moingon ta walang wala ta. I want to tell you, unsay gihatag sa Ginoo natong kaalam, atong gamiton para sa pagpangalaga niya, and God will bless us. And we need to enjoy our life. Ingon pa sa Bible, dili lamang daw sa mga men of understanding ang kadato, nor yet favor to men of skill. O ikaw, dagang kang skill, hatagang kang pabor, dagang mga skill, mga kanabang abilidaran karon. Nang-apply og trabaho sa gawas, nganong na-deny, nganong dili makalusot. Katuhinoon na mga, wa kayo pang hanas, mo panino nakaadto sa gawas. What I mean, diyan nato makita na tama ang gingon sa Biblia. Dili dapat nato ibutang atong kaugalingon, underestimate atong kaugalingon na mao ni ta. But God will do the rest if you put your trust in Him. But ingon pa sa Bible, dili niya gidinay na mahitabo na sa kinabuhi tao, but time and chance happeneth to them all. Time and chance happeneth to them all. You have time to be rich, you have time to be poor. Panahon na ikaw nagkalisod, may panahon sad na ikaw padatuon sa Ginoo. But I mean, kining kadato, dili man ingon nasukod lang sa atong kanang kantidad na nasa atong kamot. Na yung mga tao rich in love. Dato sila sa paghigugma. And that is the more than riches of this world. Yes, walang-wala ka, pero gitabang mo sa imong isig ka tao, you are more than this billionaire. Bill Gates at the age of 25 years old, naging bilyonaryo na siya. Si Bill Gates, Microsoft siya. Dagang pa mga nangingilngig na mga scientist, inventor ni ining atong kalibutana. But those things, gataga sila chance sa Ginoo, moabutan pa nang bawion sila sa Ginoo. So, this year 2025 is a reminder for us, it is a new enjoyment. Tulo ka butang sa new enjoyment. Very ano ni siya, very common na siya. Una, enjoyment of your time. We must enjoy our time. Time that we have in this world. Time na gi-spend nato sa atong papangalagad, panahon, oras. Not only time, but also your talents. Talents na gihatag sa Ginoo. Talento na gihatag sa Ginoo kanato. Atong i-enjoy. Ayaw nato ihikaw sa uban. Kung usay na kang talento, ayaw ipahurot sa kalibutan. Ihatag sa Ginoo ang talento na naa kanimo. Maraming mga batanon karon ang ilang talento gihurot sa TikTok. Usahay. Ultimo akong kaugalingong anak, to be honest, mag-away gud mi. Ngayon ko na, sige mo TikTok, wala nga naman panahon sa pagsimba. Hurot ang inyong panahon sa dula ng ML, pero pagbasag Biblia, ultimo, John 3:16, wala ko kami-memorize, pakaulaw lang mo sa Ginoo. What I mean, ang pulong sa Dios,
Dapat nato ibutang ang ating enjoyment is not only on the thing of this world. We need to give our talent to God. Our talent pagibawi sa Ginoo. Di ka pa lang magkarakar, Lord, hatagi ko. Pero ingon ng Ginoo, tama, tapos na ang para sa imo. Iatag ko na sa lain. While we have talent, sa atong pagpangalagad, may mga talento ta. We believe that our talent will be used by God for His own glory and honor. Not only talent, but our treasure. When you talk about treasure, ayaw na huna, dayo na kwarta o bahandi, no? We have something na atong pwedeng ihatag sa Ginoo. Not in a form of money, but you know the treasure that we have. Of course, particularly kung mayroon kang resources na gihatag, gibless ka sa Ginoo. Nga naman, once gibless ka sa Ginoo, nagpasabot niya na, kaya ko gibless ka materially, nagpasabot niya na, gina-remind ka sa Ginoo, kaya gibless ka materially, you need also to help other people na sila sad makaangat. Di pangutana ko si Sir Titing, katong amigo ko diya sa Mandawi. Tiglimpyo lang to siya dito. Ang yung kung maligay, ang imong anak, milyonaryo. Kisa ba ni hatag og puhunan na 25 pesos sa imong anak? Kana, ang di ko na matrace, sabing ganon. Pero na araw, tao raw ni hatag 25 pesos na puhunan ni atong bataa. Nakarong usa na ka milyonaryo. Ang pagkaano lang, ang iyang negosyo is mga vape, kanang mga vape office. Nasa mga barberuan, tindaghana diri sa Cebu. Inbi, nag-branch pa siya sa Manila. Nakaingunta nato na ang treasure, ang bandi na nisulod niya, kawang ang tanan kung walay Ginoo niya na. What if, kanang bataa pareho ni Colgate, nakigkubinante sa Ginoo, naitabang ang iyang, pila? 10% dito sa mga simbahan sa Amerika. O gandang nandun sa nagkumita na siya, nung gibless siya, ihatag niya na ang 50% sa mga churches sa Amerika. Hantod nung hapit na mamatay si Colgate daw, according sa story, of course, I have heard this story also, kang Pastor Burnales, na sa iyang ulahing kinabuhi, ang ginadawat na lang ni Colgate is the 10% sa iyang income, ang 90% ginatabag niya sa mga churches sa Amerika. Noong napulihan sa mga anak, nawa na raw kailag, nung sa'y pagpangalagad, wala na ni padayon. That's why karon hinay-hinay, mapildi na ng close-up si Colgate. Dagang mga ilado sa laing nasod, even sa atong nasod, na there mga philanthropists, mga may natagon. But one thing, yung pinaka-importante, when we give our enjoyment nining kalibutana, we need to give our treasure also to serve other. Mo ning gingon dagang mga simbahan kanito natabangan sa panahon ni Colgate, nganuman siya nitabang sa mga kasimbahanan dito. Atong church gamay ra gyud tinud-an, pero una sa tanan, personally, from the bottom of my heart, ang inyong support allowance na ginahatag sa mga staff, labi ni gud mga naga-offering, nagahatag, dako na tabang sa mga alagad sa Ginoo na diin mga lagad. Your labor is not in vain. Your reward is in heaven. Naatay mga gipaabot na treasure na dili pwedeng makumkum sa kamot. We are preparing for the soon return of our Lord Jesus Christ. Not only this new year, what's new for the new year 2026 is the new yieldedness, new enjoyment, and number 3, it is a new abiding. Panibagong pagpabilin. Kay kumuingon ka, Sir, di na ako ganahan musugat og 2026. Kung sa'y plano, maghikog, dili. Ang buta sa bot, kung di ka na ganahan musugat, nga no makabuhi man ng tao na di siya ganahan, may mga time, may mga tao na pressure na kayo sa ilang panginabuhi. May mga ingong pa maayo pa din na lang tamo abot og 20. May mga tao nagmahay na musulod ang 2026 sa ilang kinabuhi. I'm not critical to them, but a lot of people, especially in social media, makitaan mo, may mga magpahungaw diya, maayunta din na lang tamo sulod og 20. Nga naman, nakita nato ang problema, pressure sa ilang kinabuhi. We understand why, because wala sila Kristo sa ilang kinabuhi. But when you have Christ, ingon diya sa Psalms, balikan na to verse number 7. Psalms 61 verse number 7. The Bible says, He shall abide before God forever. Kanusa? Antud kanusa? Not only 2026, but He shall abide before God forever. Oh, prepare mercy and truth, which may preserve Him. Praise God.
na ang atong pagpabilin is not only for 2026. We will abide forever with God. Look what the Lord Jesus Christ in John 15 verse 7. Tanaw na to. Unsay giingon sa Ginoo, mao na siguro ang dapat natong masabtan ini. John 15 verse number 7. Bago nibiya si Kristo sa kalibutan, iya ning gisulti gyud. Iya gyud ning gi-emphasize not only to the apostle but also to us na nagbasa nining verse. Ingon sa Bible, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will and it shall be done unto you. Ingon pa diha, verse number 9, as the Father hath loved me, so have I loved you. Tingninduta paminawon. Naigugma ang Ginoo kanato. Ingon siya, continue ye in my love. Verse number 10, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment and abide in His love. That is what we call between the relationship with God the Father, God the Son, and also the children of God, which is kita. Kung ikaw na ay relasyon kang Jesus Christ, ang atong intimacy, ang atong relationship with the Father, Son, na kita'y gitawag na kinapamlalum na relationship kaniya. That's why this year I believe with all my heart na kining tuiga 2026 is it's a new year for us to abide to our Savior. Tulo ka butang na i-remind sa Ginoo nato na magpabilin kita. Una, abide to God's will. Abilin sa kabubuton sa Ginoo. May mga utang-utana, kabubuton ba sa Ginoo kanako na mga lagad sa Ginoo? Dili na, pangutanon mo. It's always the will of God for us to serve Him. It's always the will of God to worship and magnify Him. Dili maingon nato na dili na will sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo na. But one thing for sure, importante, always nato ialang-alang ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Why? Because we need to abide in God's will. Number 2, not only in God's will, but also abide to God's works. There is a good verse here in John 9, verse 4. Isa-isa na akong na kanunay ma-remind when you talk about the works. Ingon diya sa Bible, have you noticed the word here? I must work. Singular ang ginamit. Of course, wala ibang work na gi-emphasize sa Ginoo niya. Ang trabaho niya sa krus sa mamatay. Pero naisumpay na another word na works. I must work the works of Him that sent me. While it is day, the night cometh when no man can work. It means kung atong tanawon, may singular work na trabaho, pinaka-mission si Kristo ang mamatay sa krus para sa sala sa katawan. Pero may mga trabaho pa siyang gihimo aron ipamatuod sa tao na He is really the Son of God. Ang mga milagro, ang mga pag-provide sa tao, pagpakita na kanang mga trabaho na pagpamatuod na siya anak sa Dios. Pero kita dire, gimanduan kita. Ingon sa, as long as I am in the world, I am the light of the world. Unsay trabaho nato? Imantala ang kahayag na walay lain si Kristo. Matthew 5:16 is a backup verse. Mao ni siya, ingon si Kristo, as long as I am in the world, I am the light of the world. Sa diyan na nakapag-ipakita niya ang kahayag sa kinabuhi sa tao, pasabot niya. Pero nung nabiya na siya, nisaka na siya, nikailap na siya, unsay gimando niya, gihabilin niya sa mga apostoles, verse number 16, Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify. They may see your good works and glorify your Father which is in heaven. We need to abide not only sa will sa Ginoo, but also to God's works. Dagang trabaho ang Ginoo nagipahimo sa tua. Maybe this 2026, mubalik na siya. Wala lang ta kabalo kung usang orasa, usang adlaw, usang tuiga, usang bulana. But maybe this 2026, wa pa ta ni sulod sa January. Maybe inigbuwag ko niya sa tuig 2025, ug sulod sa bagong tuig 2026, mutingog ang trompeta. Wala kita kay balo kung kanus
But one thing for sure, bago siya mubalik, dapat mo trabaho ta sa iyang buluhaton. Kaya nga naman, ang buluhaton sa Ginoo, mo nang gi-require sa Ginoo, pag-abot dito sa langit, ipangutana, pila ba ka mga trabaho nato ang dapat natong ihalad sa Ginoo. That's the works na igihatag niyo nato. Not only God's will, God's work, and also we need to abide. It's new abiding to God's word. Waman ko ni Biya, sir. Noong 2025, grabe ko mabasa sa Bible. Wangani ko kami muray sa Sunday school verse mo. Nagpabilin ta. Kung imong Bible, limpyo pa kayo. Kini kita kahilig tag inom og kape. Sige nagbasa tag Bible, tungab-tungab kami nayabuhan ning kape. Nawala na yun ng gold. Di man pwede sprayan ng aning gold kaya base mo pilit. Nindot kay tanaw na may mga gold ng mga wagtang pero pamatuod na siya na kung ang imong Bible 2025 sinaw pa kaayo, unya karon 2026 sulod na pud ang bagong tuig, sinaw pagyapon, something is wrong. Imo na siyang basahon, magpabilin ta sa iyang pulong. Balikon ko every single verse na imong mabasa. When you meditate the Word of God and when you analyze the Word of God, God is talking to you in a very special way because you open His Word. And His Word will enlighten us. But sad to say, a lot of people today, gidapli ng Bible, mas taas ang panahon sa atong cellphone. Our cellphone is our God. Our cellphone is not the Word of God. The Word of God is written here. The King James 16:11, perfect Word of God. We need to abide. Tulo akong Bible sa balay, na ako'y Thompson, na ako'y Scofield. Of course, ang Thompson, gihatag to ni, itong sa pikas pa. Okay ni, large print. Kaya kanadto ka ng mga single, mga gagmay pa, kabasa pa ako. Pero karon murag dili na ngayon ko, klaro, dako na ni litra, siguro kinahanglan ko na itong dako pagyapon na litra. So, nagtigom ko mo palit o kanang dako pa diri na litra. So, mo nang gingon, sign of aging na ning sige, galabo-labo ang mata. But one thing for sure, kinahanglan nato. Hatag kag panahon, even in one day lang, muhatag kag pila ka oras ba o minuto. O ka ba ang Bible in taon? Basa. Nga naman, this 2026, we need to study always the Word of God. Why? Kining 2026, dagang mga mangingilad na musulod. Kining 2026, grabe na kayo. Grabe na kayo ang wa mo kabantay ng gawas sa pulo mga kriminal karon. Ang mga adik karon, daga mga nangamising karon mga estudyante. May bago lang nanaygon, bata. Gi-rape. May mga duwa ka magsuon karon, 14 ug 15 years old. November pa nawagtang. Hantod karon mo pa nakitaan. Wala ko ginasulti, ginatagang kong kanang bati na impresyon ng atong nasod. But our country, especially in the Philippines, when we do not emphasize, when we do not declare the Word of God, I want to tell you, kung di kita magpabilin sa Word of God, ang kalibutan karon gina-inject ang mga poison, mga hilo sa atong kinabuhi para kita napalayo sa pulong sa Ginoo. But when people desire the Word of God, even these people in the prison cell, kung sila nakadungog sa pulong sa Ginoo. And I have my personal commitment sa Ginoo, ako nang i-share na this year 2026 I need to visit some prison cell. Kaniadto nasugdan ko na diya sa Mabolo Police Station diri sa may Guadalupe. Na diya may mga prisuhan diya na nagawalit ta. So I'm praying na someday this 2026 makasulod, balik ta, maka-Bible study ta sa mga nasa prisuhan. Why? The hope of their soul is the Word of God. Masiran sila sa pulong sa Ginoo. Kita na mga magtotoo, dili man kita mga piniriso. Pero sometimes, nakakita sa selda na dili kita kagawas when we abandon, when we despise the Word of God. We need, this year, we need to what? This is a new abiding for us. Abide to God's will, God's works, and God's Word. The last, mo ning paborito nato. Sabi na, dali ra gud ay. The last, makumpleto na ang year, ang tuig na ni. Okay, verse 8. Basa ang verse 8. Psalm 61 verse 8.
Psalm 61, verse number 8. Ingon sa verse dire, so will I sing praise unto thy name forever, that I may daily perform my vows. Kining word dire, that I may daily perform my vows. Do you have vows? May panata ba ta sa Ginoo? May pastor ka niya to, ay kalimut ko to pastor na, iyang muragi kasabaan niyang Ginoo ba? Gingnan niya raw, taga Mindanao to, gingnan niya raw na, Ginoo, kung dili mo ipagawas ng bata sa tiya sa akong misis, di na ako mangalagad ni mo. Iyang giana ba? Sa lanto na pakasulti raw, nigawas ang bata. Oh. So ang vow niya, gipromise niya na mangalagad siya, kaya nigawas man ang bata. Naglisod man to yung misis. Ay doon nakalimut sa ngalan pastor. Gitestimonyo to diya sa tong pastor na iyang gihagit daw ang Ginoo. So kita na may mga nangalagad sa Ginoo, may mga bawta sa Ginoo. Of course, dili mo na pwedeng i-share kung imong vow personal sa Ginoo. Ingon that I may daily perform my vows. This year, kung may vow ka kanito 2025, og dili na to na fulfill ato ning sugdan karong 2026, it is a new year. It is a new reformation. New reformation. Ang word na reformation, i-reform nato yung mga butang na atong na neglect last 2026. Reform means is something you change. Of course, nandiyan na yan, pero dapat mong i-reform. I-reforma. Kumbaga sa ato pamalaod, naana siya, given na siyang batas na, pero nga nung kinanglan pa na i-revise, i-reform nila, ipakita nila na aron ma-activate kini nga natulog na mga balaod na dapat nilang i-implement. The same as what the Bible says, ingon pa dire ni David, so will I sing praise unto thy name, muday ko sa imong ngalan, mukanta ko para sa imong ngalan, forever. Dili lamang ning kalibutan na, but someday, ingon niya, nasabtan niya, na forever, he will sing for the Lord, that I may daily perform my vows. Asa niya i-perform the vows daily? Diri sa kalibutan. Kabalo siya na someday, matubang siya sa Ginoo, mudayeg siya sa Ginoo. But, you need to perform daily our vows to God. And this new year, what's new for the new year 2026? It is a new reformation. Why? We need to reform our growing. Kini bitaw grow, tanawa ang 2 Peter. Okay, 2 Peter. Chapter number 3, verse number 18. The Bible says, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Peter, nag-mention siya, now and forever. O dili lang nakanta sa Air Supply, now and forever ha. Kundi si Peter na sayod, na karong panahona, karong presenteng panahon, you need to serve God, you need to grow, because he believe na now and forever, ingon sabi niya, to Him, ingon sabi niya, kay Ginoo, sa Ginoo, to Him be glory, both now and forever. But you know the reason why, kinahanglan niya ni, ingon sa verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. All of us, giatagan ta sa Ginoo ng kaalam sa iyang pulong, and we need to grow our knowledge to our Savior Jesus Christ. We need to grow every day. I need to grow. Kinahanglan ta, kay may mga butang na muratag dili na nabisbisan ba? Kumugro ang tao, kinahanglan na siya spiritually, mabisbisan siya sa pulong sa Ginoo. And that's the reason why we thank God for our church na kanunay ni siya nag-remind. Kanunay na iwali sa pulong sa Ginoo. Dagang karon gipang ihaw dito sa laing nasod. Ang mga gipamatay sa China ng mga Christian, luoy kayong ilang pamilya. Sa to Kenya, gisulod ang simbahan, girakrakan, nag-worship sila sa Ginoo, gipang armal, gipang patay dito sa congregation. Kita, we have the full natay freedom.
Na ito'y freedom of speech, freedom of religion in our country. But someday, very soon, wala na tayo panahon na mugro, kitaon niya. Kaya nga naman, ang may tabo, i-oppress ta sa kalibutan before the coming of the Lord Jesus Christ. Grabe ang persecution mo, abot niya panahon na i-persecute ang mga magtotoo. But now, na tayo freedom, we need to grow while we have the opportunity. And in order for us to grow, that's why we need to attend our Sunday school, our worship service, and our services sa atong church. Not only sa atong simbahan, but personally, dapat ikaw mismo mo grow personally. Kita mismo. Number 2, it's not only reform our growing, kinahanglan mayroon tang mo grow, ang atong pag-grow is ma-reform. We need to reform our giving. Kini paghatag sa Ginoo, kini ang butang na diin dagang tao ang pwedeng matabangan. Ingon pa nila, na katong gihatag na kinabuhi ni Kristo, enough for us to makaingon ta na luwas ta. But, maraming mga tao na nagkinahanglan o kaluwasan, but you need to give something para sa ila, maabot sila sa Ebanghelyo. Sa mga nag-sponsor, nagpa-print out nining mga kining gitawag na tracts na ginapanghatag every Friday. Praise God. Salamat sa Ginoo sa mga nagpahatag og mga gospel tracts para mamantala ang pulong sa Ginoo. And through giving, ang atong church nagpadayon. Ang simbahan nagpatuloy. Morning gingon, ang simbahan sa labi ni sa atong pastor karon, Pastor Daniel, I know and I believe na siya nagkinahanglan og financial na tabang labi na gyud sa atong mga kamimbruhan. But we don't have millionaires here. But nga namang na-survive, nga naman, because of God, na nihatag nato og blessing, and we also share that blessing to our church. And thank God na through Pastor Daniel, na siya ang nag-lead sa atong simbahan, I believe na naningkamot siya na ma-maintain ang mga needs sa church sad. Not because of his ability, not because of his resources, but because of the members of the church also na nagtinabangay aron muhatag sa buluhaton. Nga naman na kining year 2026 we need to give our time and even our treasure para sa buluhaton sa Ginoo. Kining gitawag giving is an issue na maoning makahatag og kalambuan sa atong simbahan. Of course, with the help of God. Tanawa diri ang Leviticus chapter 26. Okay, tanawa na itong Leviticus 26, verse number 23 and 24. Mayroon diring gihagit ang Ginoo sa iyang mga katawhan. Sa panahon na nakagawa sila sa Egypt, mauna ni ang mga katawhan sa Dios na nahitabo sa ila, na sila ay mga gipang-agian, na ay mga warning o challenges ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Leviticus chapter 26, verse number 26, verse number 23 and 24. Naadi ang word na gi-quote ko kanina. And if we will not be reformed, ingon sa Ginoo, kaya ang previous problem na adya, kamo na lang mubasa sa verse 1 to verse 22, na ang mga problema na gipanghimo nila, particularly ang pagsamba nila sa mga Diyos-Diyos. Gingon verse 1, tanawon na to, ye shall make you no idols, nor graven images, neither rear your up a standing image, neither shall ye set up any image of stone in your land, to bow down unto it, for I am the Lord your God. The first issue na talagang problema nila, because they are idol worshiper. O pagkauman nila, nagsamba sila mga Diyos-Diyos, nagpadayon ang ilang mga pagkagay sa Ginoo. Pero naay gi-challenge ang Ginoo kanila. Sa verse number 23 and 24. And if you will not be reformed by me, by these things, but will walk contrary unto me, verse 24, then will I also walk contrary unto you, and will punish you yet 7 times for your sins. Ingana ka-stricto ang Ginoo sa iyang mga katawhan.
And that's the reason why na ang pag-reform o reforma, ang reformation is biblical. Because it is required by God to His people. Ingon sa Ginoo, kung di mo magreforma, di mo muusab sa inyong mga commitment para sa ako, nagpadayon mong simba og mga Diyos, bunalan ko kamo 7 times. Kanangaling 2 times ang kabunalan, o mga kadawat og mga usahay ka na mga corporal punishment, o panahon na kaniadto makadawat ag demerit, biblical man na. Mapadlingan ta, di sakit nga ni ng usad, 2 ka stroke lang ani. Pero kining ingon sa Ginoo, is not literal na bunalan kaniya na sa lawas nimo, kundi 7 times ang ipadalag tunglo problema sa Ginoo. God will punish His people because of this what we call problem na ilang gihimo. That's why this year 2026, it is a new year for us. It's a new reformation. We need to reform our growing, our giving, and number 3, under subpoint, number 3, reform our gaining. Isabay di ganan siya. Bisan nga ni sa pag-drive og Maxim, may ganansya kaniya na. Mamasayro ko say, mag-on ko sa akong Maxim, gahapon, sa kadlaw, naka-Maxim ko. Ang 100 pesos, kay 18% man kuwaon sa Maxim, so, pila na lang ang malimpyo nimo? 92. So, may ganansya ka. Kuwaon nila ang load nimo, bawasan nila imong load ng 18 pesos, magpa-load man kaniya na. Anton mahurot ay imong load, pag mahurot na, dili ka nakadagan. The same gyapon sa Lalamove, di ba? Sir Noy, pila ka percent ang inyong ginakuha? 20, mas dako din kay Sir Noy sa Lalamove. So sa iyang sa iyang 200 na booking, ang makuha niya na is what? 40 pesos, no? Pero okay ra kay dako-dako mo niya sakyanan. Lalamove man. May ganansya, no? Anything na atong ginahimo ning kalibutan na natay ganansya, matulog nga ni tay, nigmata nato sa buntag, may ganansya, usay ganansya. Muta, di ba? May ganansya anything. But you know, si Kristo, giyatagang kitang pinakanindot na ganansya na dapat natong maangkon. Matthew 16:26, tanawa nato. Matthew 16, verse number 26. Ingon si Jesus Christ, what shall a man profited? O ganansya. Profit means ang imong madugang sa imong gi-invest, kumbaga profit. Kung sa profited, what shall a man profited if he shall gain? Ganansya. Nindutang ganansya, no? Gain the whole world. Yatag kay Digoy ang tibuok kalibutan. Pildi mo na si Kibuloy. Nag-claim si Kibuloy na siya tagya sa tibuok kalibutan, pero sa Bible, kung sa balay ganansya nimo, kumaimo ng tibuok kalibutan. Muingon ka ay, dili ko kayang imanit sa tibuok kalibutan, Pilipinas lang. Granting nga ni na ay hatagan sa Ginoo dili ikaw mag-iya sa Pilipinas o sa imong plataporma himuon. Mag-wish ka sama ni Kara David. Unta ang tanang kurap mamatay. Granting hatagan ka sa Ginoo chance na ikaw tag-iya ng tibuok Pilipinas o sa imong himuon. But ang Bible nagingon, what shall a man profited if he shall gain the whole world? But the Bible says, but lose his own soul. Apan mawagtang, mawala man imong kalag. Or what shall a man give in exchange for his soul? Our soul is precious. Our life is so precious. That's the reason why, ningon ang Bible, for God so loved the world, is not the literal world, but the people, the ages. It's not the cosmos. The cosmos is the literal world, but the ages is another term. The world na gimension diri is not the cosmos, but the ages, yung mga katawan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ingana, kabugat ang atong kalag. And that's the reason why we need to reform our gaining. O sa may ganansya na imong maangkon, dili lamang material na butang. Yes, good for us kung meron kang material na butang. Pwede ka mo yun. Muingon ka, muinom kong kape dito sa Singapore. Biyahe ko ugma. Pagbalik mo diri, lami man mukaon og steak adto ko sa Amerika. Adto na pug ka. Kaya na kay dagang malitang kwarta man.
What shall a man profit if he shall gain the whole world? Imuha na. Kini mga kawatan sa gobyerno, mali-malita ang ilang gipangkawat. Napatay leader na bisa klaro kayong pangawat, divert pang yang issue sa lain, ihapak pa sa mga former administration na samantala ang problema na sa atong problema karon, ang problema nasa administration ngayon, na grabe ang nakawan, pero wala nila na-address. Why? Karon gialaw sa Ginoo na magingana sila. Why? Someday, ingo sa Bible, ang ilang kalag ilaglag sa impyerno. Yes, pasag di lang. Okay, say, magbuka lang atong dugo, kung makakita atang grabing pamakak. Moingon, nadili raw gadruga. Pero pag greeting lang sa mga bata, kanga naman nung apapangig. Good mornings, boys and girls, galaanan na yun. O nga nung dili karon magpa-drug test, kung tinudaan na limpyo. What I mean, ang but pasabot, tanan sila karon naningkamot na ang kwarta sa kalibutan, ang kwarta maangko nila, ang bahandi maanla, na sa ilang tanan. Aron nga naman, kung sa'y netabo karon, tunglo man na gyapon. Yes, kwartahan sila, pero nganong naingana ang ilang kinabuhi. Nganong nalulong sila sa droga. Tunglo gihapon na, gialaw sa Ginoo na makawat, makuha nila tanana. But I want to tell you, pasalamat kita na bisan na atong pangbistig, gikan ukay-ukay lang. Tag 10 pesos, kini akong pantalon, tag 25 pesos lang ni, mo ni nakawali ko, nindot arang-arang na pantalon, dili na kupas, 25 pesos lang. But I want to tell you, dili ko maula isulti ni, na nang ukay-ukay lang ko. Why? I believe na dili nagtanaw sa Ginoo, sa imong kagwapo, sa imong kanindot, sa imong biste, ang gitanaw sa Ginoo. Usay ganasya sa imong kalag na imong gihimo para sa kalibutan. Kamusta ang imong kalag? Unsabay gihimo mo, unsabay gihimo ning kalaga para sa bulaton sa Ginoo. Unyang gabi, ini gumasimba pangutana, "Hoy kalag, unsabay gihimo nimo para sa bulaton sa Ginoo?" Ingon biya sa Bible, "What shall a man profit if he shall gain the whole world?" Pananglitan natago ko kalibutan, pero akong kalag malaglag. What shall a man give exchange for his soul? Unsabay dapat natong ipuli sa atong kalag. Siyempre kalag gihapon. Gihatagang kang kalag sa Ginoo, nagiluwas niya atong gamiton para sa bulaton sa Ginoo. What's new for this new year 2026 is a new yieldedness, new enjoyment, new abiding, and new reformation. Happy New Year sa tanan. Mag-ampo ta. Dalay ko may gugmaong Dios. Dagang salamat sa imong reminder kanamo. Salamat sa imong pulong o Dios. Ako mismo Ginoo, nagpasalamat kong dako na niabot ko nining tuiga. Gikan sa last year, January, musulod na po ang panibagong tuig. For me, this year is a year of yieldedness. Year of enjoyment. Of course, it is a year of abiding. And of course, it is the year of reformation. Ginoo, tabangi ang imong mga alagad karong adlaw. Tabangi ang imong mga kaanak-kanining simbahan na inigsulod sa 2026. We need to be a blessing to reach more soul for you. Aron inibalik mo Ginoo na kaming ganansya na pwede namong maiatubang sa imong tiilan. Salamat sa imong gugma Ginoo. Salamat sa imong kaluoy, sa imong grasya. Salamat sa imong sakripisyo na dili namo mabayaran sa salapi. Kining tanan namong gidaig ka gipasalamatan in Jesus mighty name. Amen and amen.